Bugs. Sino ka dyan? Ang ganda na naman ng hair mo for today's video. Wala eh. Kailangan ko na talaga. Biruin mo ba naman kasi yung hair ko is sobrang frizzy na. Hindi ko na nga siya magawang ilugay dahil nga sobrang frizzy at napakabuhag-hag. Sensya na nga pala at hindi ko na na-videohan yung previously ng aking buhok. Biglaan lang kasi talaga ito mga mare. Wala talaga ito sa plano ko. And dahil nga talagang banas na talaga ako sa hair looks ko. Kaya naman, nag-hair Brazilian na ulit ako. Ginagawa ko nga lang pala itong pagba-Brazilian treatment ko every 2 to 3 months. Take note mga mi, DIY lang ho yan. Kaya naman, tara samahan nyo ko may DIY hair Brazilian treatment. And isa pa palang take note, tanggalin nyo po yung singsing nyo kung meron man kayo bago kayo maglagay ng gloves at mag-apply ng gamot. Dahil magka-contaminate po yung singsing nyo at maaring mangitim ito. Anyways guys, naglalagay na nga pala ako ng gamot dyan at nakalimutan ko pa ngang maglagay ng tuwalya kasi masakit po talaga yan sa balat. Medyo mahapdi na makate, ganun ang peg niya. Kahit hindi naman tuwalya, kahit anong sapin lang na pwede nyong gamitin or makita, kahit tela, basta yung ano lang talaga sa pang protect lang talaga sa skin nyo kasi talagang makati talaga siya na medyo mahapdi. And sa paglalagay naman ng gamot is 1/2 inch from scalp pala mga miha. And make sure lang po na lahat po ng buhok niya is malalagyan para naman maganda yung magiging result. As you can see mga mari, hindi na ako gumamit ng tools dyan kundi yung kamay ko na lang dahil mas feel ko kasi na maglagay ng ganyan kasi feeling ko malalagyan ko siya lahat or ma-absorb niya dahil inaano ko pa siya, minamassage ko pa po kasi yung hair after ko malagyan ng gamot. Yan, katulad niyan, minamassage pa yan. Then mabilis lang naman maglagay ng gamot sa totoo lang. Medyo ano lang talaga, struggle lang kasi medyo masakit siya sa ilong and medyo masakit din siya sa mata. Hindi naman kasi talaga maiiwasan yan dahil halos lahat ng Brazilian treatment is talaga medyo nakakasulasok ang amoy at masakit talaga sa mata. And syempre, DIY tayo mga mi kaya talagang hindi tayo makakaiwas dyan. And after ko nga pala siyang nalagyan lahat, yung talagang halos feel ko lahat nalagyan ko na. Yan, sinuklayan ko na siya ng may brush. Ngayon ko na siya parang parang kinalat ko na siya talaga. And pagkatapos ko nga siyang suklayan mga miss, binabad ko lang siya ng halos 2 hours talaga dahil hindi ko talaga namalayan yung oras. At dito sa part na to mga mare, magpa-plancha na nga tayo. Hindi ko na na-videohan yung pagbo-blower ko. Sa paggamit kasi sa blower mga mare, dapat 99% na dry talaga yung hair kasi maaari kasi talagang magkaroon siya ng steam or usok, ganun. So, ito na nga tayo sa exciting part at pinakamahirap na part, yung pagpa-plancha. Ito nga pala yung plancha na gamit ko is nabili ko lang din dito sa TikTok shop at talagang subok ko na talaga siya at garantisado at mura pa. Ito na nga rin pala ang gamit ko pang reband. Meron lang talaga akong isang bagay na natutunan. Hindi kasi pala talaga lahat ng mga nag-aaral is talagang pumapasok sa eskwelahan. Iba na kasi talaga ngayon ang power ng social media. At thank you sa social media na yan dahil dyan ako talaga natuto. And syempre, hindi ko talaga magagawa yung kung walang mga taong nagtitiwala sa akin. Ang tagal ko na rin kasing pinangarap na mag-improve yung mga gawa ko at syempre masatisfied yung mga client na nagtitiwala sa akin. During pandemic pa nga lang, sinubukan ko nang mag-reband sa sarili ko and syempre back job, ganun talaga. Syempre beginner ka pa lang and syempre wala pang magtitiwala sa'yo kung hindi pa naman maayos yung hair mo. Kaya naman ako na mismo, sa sarili ko mismo ginagawa ko. Pero ang hirap talaga mga mi, ang hirap mag-DIY ng reband. So ito na nga, merong isang taong nagtiwala sa akin na nag-try na magpa-reband sa akin. Actually, hindi lang pala isa yon, bali 4 sila. Grabe mga mi, pagoda ang lola niya nun. Biruin mo ba naman kasi, mama ko lang kasi talaga yung sinubukan kong i-reband. December 24 yun ha. Then sa mismong araw na yon, nagpa-reband din yung isang pamangkin ko na sobrang kinky ang hair. Ayun, after 3 days, expecting nyo na guys, back job talaga. Tapos syempre, hindi talaga ako tumigil na matuto.
at talagang nagtanong-tanong ako sa mga expert na hairdresser. Syempre lahat ng mga natutunan ko, pinagpapasalamat ko sa lahat ng mga taong willing akong turuan. So yun lang, bye!